Hello mga kababayan, magandang umaga po, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na ng mga OFW na nasa ibang bansa na maaabot ng video na ito. Upload. Ako po nga ulit si Deo Durano. Komentaryuhan lang po natin yung sagot ni Claire Castro doon sa talumpati ni Baste Duterte sa Davao nung linggo. Okay? Pakinggan po natin si Claire Castro mga kababayan. Yusek, magandang umaga po. May we have the palace's reaction on Mayor Baste's statement over the weekend saying na walang utang na loob si Pangulong Marcos kasi parang nakalimutan na yung tatay niya, yung nagpalibing sa kay former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. As early as 2016, dati pa pong senador ang Pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya. At babasahin ko po ang mensahe. 2016 pa po ito na magpasalamat ang dating Senador Bongbong Marcos. And I quote, "We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture." Noon pa po sila nagpasalamat. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Ginamit mo ni dating Pangulong Duterte ang batas. Ito pinauugnay sa RA 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at sinusugan po ito ng Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation, ang AFP G-161-373 na kabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment at dalibingan ng mga bayani. Ilan naman po ito ay may basihan nung isinagawa ni dating Pangulong Duterte. Ang pagpapaaresto naman po o pagsusurrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay meron din pong kaugnayan na batas at meron po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Ngayon, hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Hindi po ba ito pagtataksil? Dahil isang Chinese national ang in-appoint bilang economic advisor. Tingnan mo mga kabayan ang reaction niya. Talagang itong babaeng ito, mahilig lang yung aso ng Malacanang na ito. Mahilig talaga itong mangulangot. Ulangot talaga siguro ang utak nito. Mahilig talaga siya mag-divert. Napunta na siya kay Michael Yang. Ang pinag-uusapan dito, utang na loob. Siya, ang sabi niya, hindi daw matatapos yung utang na loob kasi nagpasalamat na daw sila Pangulong Marcos noong 2016 pa sa Supreme Court kay Pangulong Duterte at sinasabi niya na tatanawin nilang utang na loob ng mga Marcos kay Duterte forever. Okay? At hindi raw matatapos yung hindi rin daw pwedeng labagin ang batas dahil sa pagpalibing nila kay Marcos doon sa libingan ng bayani. Kailangan din daw po sundin yung batas. Kanino bang batas ang binabanggit niya? Interpol. Interpol ba tayo, mga kababayan? Sabi ko nga sa iyo red notice yun, Interpol.
inutusan ng ICC ang Interpol maglabas ng red notice para arestuhin si Pangulong Duterte. Ganon din po yan ang ginamit nila kay Tebes. Hindi binigay sa kanila ng Timor-Leste. Di ba po? Hindi binigay ng Timor-Leste sa Pilipinas si Tebes. Kasi hindi naman napatunayan na terorista yun. Di ba po? Oh. Ngayon, balik tayo kay Pangulong Duterte na sinasabi ni Basit na wala silang utang na loob. Ang binabanggit niya, hindi raw pwedeng pigilan ang batas ng utang na loob. Dahil ba magkaibigan, magkakilala? Oh, ma'am, kanino bang batas ang sinunod mo? Batas ng Interpol? Ma'am, punong-puno na yata ng kulangot yung utak mo, ma'am. Totoo lang, talagang sumusunod kayo sa Interpol, ma'am, kung anong sasabihin ng Interpol? Ma'am, may batas tayo. Yung binabanggit mo na pagpalibing, batas ng Pilipinas yun. Yung binabanggit mo, pagpa-aristo kay Pangulong Duterte, batas ng Interpol yun, batas ng ibang bansa. Hello? Mangulangot ka kaya, ma'am? Grabe ka. Abogada ka, ma'am. Tapos saan mo dinala ang kwento ng utang na loob? Doon kay Michael Yang, mahilig ka talaga mag-divert ng kwento, ma'am. Ang nilabag nyo rito, ma'am, batas ng Pilipinas. Tanga! Bobo! Anong klase kang abogada? Ma'am, talagang grabe talaga, ma'am. Grabe ka talaga. Bakit? Batas, sinunod nyo lang yung batas ng Interpol. Pero yung batas natin dito sa Pilipinas, nilabag ninyo. Grabe. Grabe, ma'am. Palakpakan tayo dyan sa nyo. Ma'am, hindi ganyan. Sumusunod talaga kayo sa ibang bansa. Yung batas ng binabanggit ninyo, batas ng Pilipinas yun. Ang pagka-aresto kay Pangulong Duterte, batas ng ibang bansa yun, ma'am. Mangulangot ka kaya minsan, ma'am. Punong-puno ka na talaga ng kulangot. Tapos, dadalhin mo sa dulo nung pag-appoint ni Pangulong Duterte kay Michael Yang. Pagtataksil sa batas yun, ma'am, ng Pilipinas. Yung ginawa ninyo kay Pangulong Duterte, hindi ba pagtataksil sa bayan yun? Betrayal of public trust yun, ma'am. Hindi mo ba alam yun? Abogada ka, ma'am, alam mo yan. Ma'am, grabe. Paano ka ba magngulangot sa tuwing umaga, ma'am? Nangungulangot ka pa ba o punong-puno na ng kulangot yung utak mo? Matindi ka mag-isip, ma'am, ano? Batas, ang pinag-uusapan natin, batas yung sinamit ni Pangulong Duterte doon sa pagpalibing ni Marcos, yung tatay ng bangag na presidente natin ngayon. Di ba? Batas ng Pilipinas. And yet, ang sinunod ninyo para maaresto si Pangulong Duterte, batas ng Interpol, red notice. Tama ba yun? Sino kaya ang nagtaksil sa bayan, ma'am? Si Pangulong Duterte o si Marcos? Ma'am, nagtatanong lang po. Kasi ma'am, nakakaano po yung galit nyo, ma'am. Nakakahugot kayo ng galit. Ang binabanggit ninyo, paano nailibing si batas ng Pilipinas. Pero, ang pagpa-aresto ninyo kay Pangulong Duterte, batas ng ibang bansa. So wala na tayong batas dito sa ating bayan. Tama po ba? Sinusunod na lang ninyo kung anong utos ng ibang bansa sa inyo, sa kasalukuyang gobyerno na ito, sundin na lang. Kasi batas yun. Batas nila. Wala na tayong batas dito pag kanilang utos. Tama po ba? Ma'am, grabe. Ma'am, mangulangot ka minsan, ma'am, sa mo? Baka punong-puno ka na ng kulangot, ma'am. Yung utak mo, ma'am, kailangan siguro kalkalin mo muna ng kamay mo yan. Kasi parang iba ka mag-isip. Napunta ka na kay Michael Yang. Paano naging
labag sa batas yung pag-appoint ni Pangulong Duterte kay Michael Yang, ma'am. Ma'am, negosyante yung tao nasa Davao. Sa nakikita ni Pangulong Duterte, makakatulong sa akin to kasi magaling na negosyo ito sa Davao. Negosyante. Binabanggit naman yan, open letter naman yan, sinasabi ni Pangulong Duterte, ma'am. Anyit napunta ka doon? Sino ba ang lumabag sa batas, ma'am? Yung pagpapalibing ni Pangulong Duterte sa kay Marcos Senior o yung pag-aresto kay Pangulong Duterte? Ma'am, pakisagot lang po, nagtatanong lang po ako. Kasi para bang ang hirap isipin, ma'am, na ikaw mismo ginagamit mo batas. Ginamit ni Pangulong Duterte ang batas ng Pilipinas para malibing yung si Marcos. Anyat ikaw, batas din ang sinasabi mo kaya naaresto si Pangulong Duterte, pero batas nino ng Interpol. Batas ng ICC. Kasi alam naman natin na lahat, ma'am, yung ICC, agency nila yung Interpol. Inutusan lang nila, maglabas ka ng red notice para madala si Duterte dito. Yun ang sinunod niyo, ma'am. Sino kaya ang betrayal of public trust dito, ma'am? Si Pangulong Duterte ba? O si Pangulong Marcos? At bakit niyo po nadala niyo kay Michael Yang? Ma'am, tapos na si Pangulong Duterte. May nangyari bang nung na-appoint si Michael Yang sa pamumuno ni Pangulong Duterte noon? Wala naman nangyari, mama. Mayroon bang ginawa sila Michael Yang na katakataka? Wala po. Ang pinagtataka ko lang sa iyo, ma'am, punong-puno na talaga siguro ng kulangot yung utak mo, ma'am. Nangungulangot ka lang talaga siguro. O nakakalimutan mo lang minsan. Ma'am, abogada ka, alam mo mismo yan. Ma'am, bakit naman ganun? Bakit ang ginamit ni Pangulong Duterte para mailibing yung tatay ng Pangulo natin ngayon, batas ng Pilipinas. Kayo, ang ginamit ninyo para maaresto si Pangulong Duterte, batas ng ibang bansa. Sino ngayon ang public trust, ma'am? Ma'am, pasensya ka na ano lang ako ng damdamin ko eh. Kasi parang bobo man akong tao, hindi naman po ako na matalino. Hindi nga ako masyadong mag-ano ng English eh. Kaya lang, parang mali po yata yung comparison mo sa dalawa. Hindi pwedeng labagin yung batas. Ma'am, batas. Batas ng ano? Batas ng Interpol, batas ng ICC. Pero yung batas natin, nilabag ba ni Pangulong Duterte? Hindi naman po, ginamit niya para malibing yung batas ng si Marcos. Senior. Pero, ikaw, ginamit ninyo yung batas ng ibang bansa para maaresto si Pangulong Duterte. Tama po ba? Ang analyze ko, ma'am? Ganun ba? Ma'am, maglinis ka po muna ng kulangot mo, ma'am. Kasi parang ang galing mo mag-divert talaga. Yan ba ang divert mo? Papunta kay Michael Yang sa negosyante na inappoint ni Pangulong Duterte na economic advisor. So may mali ba sa pag-appoint ni Pangulong Duterte kay Michael Yang, ma'am? May nangyari bang kababalakan? Ha? Ma'am, mayroon ba? Ma'am, malaki yata siguro na itulong sa atin ni Michael Yang. Kung mayroon man, magdemanda kayo. Demanda niyo si Michael Yang. Ganun lang naman po yun, ma'am. Kasimple. Paano naging betrayal of public trust yun ginawa ni Pangulong Duterte? Ang ginamit ni Pangulong Duterte para malibing si Marcos Senior, batas ng Pilipinas. Kayo, ang ginamit ninyo para maaresto si Pangulong Duterte, batas ng ibang bansa. Ma'am, punong-puno na ng kulangot yung utak mo. Hello? Maglinis ka, ma'am. Magandang umaga po, mga kababayan. Huwag po niyong kalimutan sa darating na halalan. Vote straight PDP laban. 10 na po yan sila. Sana po, suportahan po natin yan PDP laban. Yan na lang po ang tanging pag-asa ni BP Sara na makatulong sa kanya. Mga kababayan, huwag kong kalimutan, vote straight PDP laban. Ako po ulit si Deo Durano. Paki-like, share, subscribe my channel, YouTube channel, Deo Durano, and Facebook channel, Bing Durano.
Magandang umaga, Pilipinas. God save the Philippines.